Mga kapatid, dahil po sa patuloy na dumarami yung mga customers po ni Autorans na nagpapagawa po sa amin ng mga steel bumpers, gusto nila yung mga gagawin naming mga bagong mga steel bumpers ay yung makakapal po talaga. Yung mga gagamitin naming MS plate o yung plancha. Dahil doon, kailangan naming mag-acquire din ng magandang klase ng makina para magamit doon sa mga ganong klase ng mga bumpers. So, ibang technology, bagong technology, ang hatid po sa amin, itong kababayan ko na taga Giginto, Bulacan, na si Kuya Mark. Ito po ay katiwala. Katiwala talaga. Katiwala nung may-ari. So, ang sabi po ni Kuya Mark, kahit daw po ordinaryong mekaniko lang, o sabihin natin kahit kayo po na nandyan sa inyong bahay, ay kaya nyong gamitin itong makina na to. Kaya po, ide-demo po namin sa inyo itong trabaho nitong makina na to, kung paano to gamitin, para kung sakaling magkaroon kayo ng idea na kayo mismo ang magfa-fabricate ng mga gusto nyong gawin sa inyong mga sasakyan, ay makabili kayo nito, maka-acquire kayo nito, at may technical support naman. At sila rin po ang nagbebenta, sila Kuya Mark. Ngayon, ipapakita po namin sa inyo kung paano gagamitin na talagang users-friendly po itong makina na to. Hindi katulad ng ibang mga makina na nabili ko, binili ko ngayon, next week sira na, tapos nung tinatawagan ko yung nagbenta, wala na rin po, hindi na rin po makita. Yun ang problema sa mga nabibili sa online. So ito po, ipapakita po namin sa inyo, ide-demo po ni Kuya Mark kung paano gamitin. Ano nga pala to? Anong tawag dito, Kuya Mark? MIG po, MIG welding. MIG welding. Apo. Yung TIG, ano ba yung TIG? Yung umpisa po tayo sa SMAW na tinatawag nila. Shield metal arc welding po ang ibig sabihin nun, yung SMAW o yung stick welding. SMAW. Opo, nag-evolve po yung natin, yung technology. So naglabas po sila nung mas high-end na sumunod po sa SMAW. Ito na pong mga MIG. Stick welding. Kuha mo nga ako nung ginagamit nating welding rod. Yan po yung mga SMAW. Doon, yun yung SMAW. Opo. Yun po yung sinaunang mga welding po, yung kauna-una ang ginagamit po talaga natin noon. Nung nag-try akong gamitin yun, muntik na ako mabulag. Opo. Yun saka po talagang yung hindi ko mapagdugtong yung dalawang napakaraming advantage ito, sir. Kasi yung stick welding, may nasasayang po yan yung mga dulo. Hindi na nila nagagamit yun. Hindi na. Opo, hindi kagaya nito. Simot po talaga, sir, tong consumables natin na ginagawa. Simot po yan. Walang nasasayang. Alam mo ba, dahil doon sa welding rod na yon, may tinanggal akong isang latero eh. Ay, iniipon nila, sir. Hindi, kasi sobrang ingay. Pagka-welding, pukpok ng pukpok. Sabi ko, tinitik-tik. bakit kaya ako ganun? Bakit pagka-welding, pinupukpok pa yung pinag-weldingan? Ano bang dahilan? Bakit pinupukpok yung Yung pinag-weldingan? mga slag po niya, sir, kasi nakakapit pa yun eh. Yung pinaka niya, kaya tinitik-tik pa nila, yung binabrush. flux ba yun? Opo, yung flux yung na nakakapit. Ito po mismo nakakapit. Oo. So pag pinatungan mo yun, walang kapit yun. Opo, yung iba hilaw. Tapos ito po kasing mga rod na to, sensitive din po yan, lalo na malamig yung panahon. Kaya ni-heater po ito. Ayun. Kaya minsan ni-stack nyo lang po ito, yung magamit po. Mahirap gamitin. Mahirap gamitin, mabula pagka ginamit. May mga porosity po yung tinatawag. Ito po kasi shielding niya, yung nakapakat po. Hindi po ba may bakal yan ito? Oo. Ayan. Ito po yung pinaka-shielding niya. Ngayon, ito pong MIG, ang shielding niya, CO2 na po. Ito na yung magiging shielding niya. Alam mo, Kuya Mark, nung meron kaming naging customer dito na engineer, galing-galingan talaga si engineer eh. Engineer naman talaga siya. So sabi niya, magdadala ako ng welder ko dito. Noon nung nagsisimula pa lang kami. Kasi ang gamit namin, itong 60, ano ba to? 60-30, 60-30. Sabi niya, pang-gate lang yan. Binato niya talaga. Sabi niya, pang-gate lang yan, yung welding rod na yan. So nagdala siya ng welding rod, ito naman 60-11. Papaliwanag ko, sir. Sige, ano bang 60-11? Ang 60-13 po kasi, mga pang flat surface lang po yan. Usually ginagamit. Kapag ang 60-11 tsaka 70-18, yan na po yung mas makakapit, mas malalalim po yung penetration. Parang penetration. Apo, yung mas malalalim po siya. Parang nagbe-blend yung dalawa. Natutunaw niya yung dalawang bakal. Kaya po sa mga pipe po, pansinin niyo yung mga nakabebel po yung pipe, lalo na sa mga refrigerant na mga storage po natin. May mga bevel po yung pipe na yon. Ang unang ginagamit dyan, 60-11. Yung routing po routing. Para talagang tagos hanggang ilalim. Hindi po pwede yan 60-13 dahil siya pang flat surface. Tsaka may iiwan yung flux doon. Opo. So hindi pwede sa mga tulayan, yung mga 60-30 hindi po pwede. Pero meron pa mas maganda rito sa 60-11. 70-18 na po yun ang gagamit. Ang 70-18, after na makapag-root pass tayo dun sa mga piping, sa mga H-beam, I-beam. Ngayon po, kailangan natin ng second pass o yung capping.
So magkakaroon po ng second pass. Hindi na po natin pwedeng gamitin si 6011. 7080 na yung pang second capping natin. O yung second pass o yung capping na tinatawag. Para maumbok po yun uumbok. Oo. Yun po yung kailangan natin. Maganda yun. Opo, yun pero, na po talaga. Maganda yun, pero pagdating dito, wala na lahat sila. Wala na po yun. Dahil yun po yung mga... Sinira na natin sila no? Opo, yun naman po kasi sir, yung mga iba naman po na sabihin natin ito kasi meron din pong disadvantage. Kagaya pong sobrang tataas. Medyo mahirap yun na pong iakyat. Opo. Pero kung sa penetration, mas magandang gamitin. Palagi na lang sinasabi yung penetration. Opo, yung lalim kasi. Ba, wag na insertion na lang parang DPWH. Ganun pa rin yun. Kasi sir, may mga strength test po yan eh. Doon po makikita kung talagang gano'ng katibay yung winel. At saka doon sa mga lumang ganito, itong mga stick welding. Dito talaga kailangan magaling ang welder. Apo. Sobrang galing mo talaga. Yun makikita po natin sa stick welding kasi Sir Randy. Ito po kasi kapag nag-spark yan, iaangat mo ng konti po ito. Dahil hindi pwedeng nakadikit po. Kabaliktaran po dito. Kabaliktaran. Ididikit mo po talaga ng todo yan. Ayun. Opo, kaya napakadaling gamitin. Papakita ko po. Kahit sino yung hindi pa nakakagamit ng welding, kahit kayo, sir. So, bago pa namin ipakita yun, ha? Bago pa namin madali lang siyang gamitin. Baka sabihin nila kasi, Kuya Mark, kumikwento lang tayo. Ito nga po, itong plate na to, MS plate. Ano ba ibig sabihin ng MS? Yung mga mild steel po. Mild steel, MS plate. Ito po yung ginagamit sa mga... usually, sa mga... Ano yun, yung armored car? Opo. Pero iba po yung classification ng bakal na pang-armor. Mas solid po yun. Mas solid pa yun. Ito medyo malambot pa po. Bakit kaya mas solid? Bakit kailangan matigas? Bala po kasi, sir. 50 caliber. Bala po talaga. Tatagos kasi. Pero ito nga, itong makapal na plate na to, mamaya gagamitan natin. Nitong ano nga tawag dito? MIG welding po. MIG welding. Yung ibig sabihin po ng MIG, metal inert gas. Na dinidistribute dito sa Pilipinas ng MacWeld Industrial Services na nasa Giginto, Bulacan. Pakita na natin. Sige, sir. Unahin natin kung paano i-assemble o paano i-set up itong makina. Sir, bali yung kanina pinakita nyo yung electrodes. Electrodes. Yung welding rod. Ito na po yung equivalent niya. Ano ang pumalit sa electrodes? Ang tawag po dito is MIG wire. MIG wire. Hindi po siya tanso. Kulay lang po, copper coated lang po siya. Yung laman nito, bakal pa rin, mild steel pa rin. Mild steel pa rin. Naka-copper coated lang siya. Nung nakabili kami ng maliit na makina, ganyan lang kalaki yung binibili namin. Tapos ano pa po yan, gasless po kung tawagin nyo. Gasless? Wala pong gas. Yan yung mapulbos. Pag winelding nyo, puro pulbos. So hindi ko kailangan dito yung argon? Hindi po kailangan na argon. CO2 na po ang kailangan natin. Ito na pinaka-shielding niya. Dahil yung welding rod, meron po yan flux Ito. Ayun po. Yan yung pinaka nagsishield sa kanya. Nakaka-excite naman to. Ayun, mga kapatid, nandito lahat yung mga natin, fabricator. Yes po. Si Wing, si Tolitz, nasa si Mark. Ayun si Mark, yung mga gumagawa ng mga steel bumper natin. Yes po, ganito lang po. Simple lang po yan. May guide naman po yan. Pag inilagay niyo po yung MIG wire, ayun po. May guide po siya. Dito, yun. Papasok doon. Okay. Insertion ulit yan. Ayan, sir. Ayan. Tapos lagay niya laylak. Pag naman nailagay natin to, sir, hanggat hindi nauubos yan, hindi nyo nagagalawin to Matagal-tagal siguro yan. Matagal po yan. Mga siguro, marami na kayong magagawang steel bumper. At saka yung mga chassis ng mga sasakyan, tamang-tama dito. Body, chassis, lahat po yan. Kahit manipis na plancha, pwede? Malalaki po na automotives na company, kliyente po namin. Alam mo na problema ako, yung mga maninipis na plancha, yung mga sasakyan. Pag ginamitan mo ng welding, nabubutas Dito, hindi mabubutas? Hindi po mabubutas. Mas makukontrol po natin ang pirahe. Ayan, pinasok. Ilan po yung po natin. Ayan. Once naman po nakapasok na siya, 0.8 po yung wire, 0.8 din po yung size ng guide ng drive roll. Drive roll po ito. Ayan, drive roll. Lock na po natin. Ayan. Ayan, lock. Then kakabit na natin yung gun. Okay mga kapatid, ayan po yung number nila. Kapag ka-interesado kayo na umorder po nitong makina na to, ayan. Message nyo lang po sila, tawagan nyo po sila. Dito, ito naman sir, hindi naman siya papasok, yung may guide po yan Kaya tingnan nyo na lang po kapag pumasok na siya, lumapat. Yun na po yung pinaka pwede na siyang ilak. Hindi ba ito nakakakuryente katulad dun sa arc welding? Paliwanag ko rin po. Tuloy. Yung lumabas po kasi sir yung welding para magka-idea lang din po kayo. Yung una lumabas ang welding, yung po yung AC welding na tinatawag, yung transformer type.
Nakakakuryente po yan. Nakakakuryente yan. Opo, Lalo dahil na pag AC. umuulan, di ka pwede Yes po, mag-welding. hindi nyo pwedeng hawakan, nagwe-weld ka. Oo. Ito pwede mong hawakan. Okay. Kahit nagwe-weld ka. Dahil po yung lumabas nun, stick welding, then nag-evolve na po, evolution ng technology, lumabas yung AC-DC. Nagkaroon na po ng DC welding. Oo. So, mas maganda nang gamitin. Pero mas yung arc welding, napakalakas sa kuryente, no? malakas po talaga. Kasi pag on nyo pa lang po, umiikot na akong Umiikot tado. na. Ito po, hindi. Ito ba malakas sa Ito po, kuryente? hindi po. Inverter type na po Inverter ito. type to. Mga electronics na Maganda po. rin talaga. Industrial grade po ito, mga kapatid. Pero pwede nyong gamitin kahit sa personal nyo lang. Opo, yan na po, sir. Then, sara na Para natin. natin. Para... Hindi po Pero Kuya lumabas Mark, yung itong si Otto mo talagang naka-prepare siya rito. wire. Opo, No? kaya Oo. ganyan po yung design nito para kahit saan nyo po pwedeng dalhin. Mahihila Kunyari mo po, lang opo, siya. kung saan po yung welding na Oo. gusto nyong dalhin, mamumove po siya. Kasi alam mo, yung welder ko, halika nga dito, Randy. Itong welder ko na to, binubuhat niya yung acetylene, siya lang mag-isa, ganyan-ganyan yung acetylene, no? Mabigat po yan. Kahit saan siya pumunta. 50 lbs po kasi yan eh. Oh, sige nga, tignan Ito natin. sir, 220 lang, single phase pa kay Single phase. Paano yung 220 po. settings dito, Kuya Mark? Yung mga alin po. settings natin Apo, dito. tuturo po Oo. natin yan, Sir Randy. Pwede ba natin iganon ng konti para makita ayun. Ay, madali naman palang iikot, oh. Madali lang po yung move yan. Oh, ayan. Okay. Apo, paon lang. Sige po, paon na po. Tsaka ito sir, kahit sa ordinary mga bahay, pwede na pong gamitin to. Pwede nang gamitin. Basta 20 ampere na breaker, pwede na po yan. Hindi na Mababa po yan lang, yung, no? opo, Mababa lang. hindi na po yan yung kailangan mong i-breaker ng doon sa may mismong main breaker natin, hindi na po. Alam mo, maraming hobbies. Kilala mo si Kuya Ram. Si Kuya Ram, yung mula sa mga pyesa ng mga sasakyan, gumagawa siya ng mga figures, Opo. mga figurines. Ano mga... Palagay ko ito yung gamit niya Opo, kasi dahil- ang liliit lang nun. Opo, yun nga po, Pinagdudugtong niya sabi ko nga po, mas makukontrol nyo yung lakas ng amperahe nito. Oo. Ayun sir Randy, Ayun na, ito na po, mandar na, may power oo, na po, 220. Then dahil bago po yung wire, meron po siyang pwede na po nating May hangin na kagad, oh. Apo. Pero wag mo muna lagyan Oo. para makita nyo lang po na nagmumove yung dyan para makita nila yung Nagagalaw yung Apo, ating nagagalaw oo. po yung wire. Oo. Ayun na, Ayan na po. gumagalaw na. Pero may inching po to para mas mabilis po yung paglabas. Oo. Ito po sa loob. May inching po siya. Ayun, Ayun po, mas para mabilis po. mapabilis. Oo. Tsaka hindi po lalabas ang gas. Oo. Para hindi sayang. Kasi pag pinindot mo dyan, lalabas Lalabas na po ang ang gas. gas. Oo. So ito feed. Ito Opo. yung nag-feed, no? Feeder, parang... Opo, wire oo. feeder po. Tama wire po sir. feeder, oo. Ayun na po. Pag lumabas na po, Ayun na. ayun na po. Lagyan na natin yung contact tip. Meron po siyang, pakita may mga sobra, bigay natin kayo. Oo. Ito kasi pang spare nyo lang naman to. Ayun yung mga bago sir. Oo, ayun. So ito, may mga nakikita ako dati nitong may ano yan, may laki yan Size no? po. Kung May 0.8, kung 0.8 po yung big wire natin, Oo. 0.8 din po yung contact. 0.8 din yan. No? Matagal naman po maubos yan, Sir Randy. Oo. Ito lang po consumable siya dyan. Halos. Itong dalawa lang na yan. Opo, matagal naman po maubos yan. Yan Oo. po, may gas na. Yung gas po natin, may mga level. Ayan po, masyado mataas, no? Siguro, ano lang po tayo. Okay, ito. Pag open po, mga 10, kunyari po yung welder kasi, nag-electric pa, natatabunan minsan yung CO2 eh. Oo. Pero usually, 5 lang, Sir Randy. 5 lang, mga fabricator. Wait. Minsan sabi, nagwe-welder na initan siya. Oo. Nag-electric pan. Oh. So, natatalo yung shielding niya. Kahit 10 mo. Yun lang ano. Opo. Dapat Pero yung 5 lang welder, po, kung walang hangin, walang Oo, 5 dapat lang yung yan. welder hindi mag-electric pan ha. Para Oy, hindi na tandaan nyo, pumuntas masyado ng Ayun sir, naka-10 lang. O kaya pwede sa kanila yung ganun lang na pan, no? Yung rechargeable. Opo, opo. Pwede. Tandaan mo yun ha, Randy ha. Ayun sir, Ano yun? pagka sumobrang ganyan po, pwede nyo pong i-release yan, pwede nyo ibalik. Kaya wala pong masasayang eh. Ayan. Pwedeng ibalik. Opo, Yun, pwede nyo ibalik. Akala ko puputulin na lang yun eh. Masasayang eh. Oo, sayang pala yun. Opo. Tapos eto sir, Sir Randy, ito, talagang sabi ko nga, kailangan po nakadiin siya. Luis, tingnan mo. Sir, Luis, nakadiin po yan. Ngayon, Dahil papasubukan ko sa'yo. Pwede ka. kung hindi ka welder, syempre po, magalaw yung kamay mo. Gawin mo Bakit ba magalaw yung kamay ng iba? Ha? pasmado. Opo. Oo, Pwede sige, nyo sige. itukot to, Sir Randy. Pwede mong gawing guide to. Close up mo, close up mo. Ito po. Kung ano yung pinag-usapan, close up. Pwede mong gawing guide. Alin? Para, ito pong nozzle. Ayun, oo. Pakita mo nga, Kuya Ayan, Mark. sir. Ito, ididikit mo doon sa Apo, plate. sa plate. Pwede mong gawing guide. Guide. Dahil Pero, nga, hindi ka na, nanginginig. opo, lalo hindi ka naman welder talaga. Pero kung welder ka, magagaling po yan, nakaangat Oo, po pirmis talaga. ang kamay, no? Oo. Sige, Dahil Kuya. hindi naman tayo, kunyari po mga welder. Ako po muna, kahit walang ano. Ay, hindi. Ikaw na mag-ano. Sige po, Oo, iano para- ko muna ng walang sige, ano. sige, para oo. makita nyo lang po yung spark. Oo.
Then yung ano po pala nito, yung sa mga settings, parameters, opo. Oo. Ito sir, may settings siya ng manual tsaka automatic. Tuturo ko muna. Okay, Manual po manual muna tayo. muna Pag tayo. tinirigger mo, mag-spark. Pag binitawan mo, wala pong spark. So ang guide po nito, 1:1 lang po. Kung nag-set ka ng 4, set ka muna ng 4. 4 sa guide lang ng hindi pa marurunong. Ano yung 4 na to? Ano yung parang... Ito po, 14.5 yung volts. Yung amperahe po, makikita natin kung ilan pa ilalabas. Pero guide lang po ito, itong dalawa na ito, yung ampere and voltage. Oo. Ito po pala, ampere and voltage. Ampere and voltage. Opo, wala po ito. Tuturo ko na lang mamaya po. Ito lang po talaga yan, yung ampere and voltage. So, 1:1 siya? Opo, kaya Ito, usually, 4, yan. opo, mga ganyan po muna tayo. Okay, sige. Tapos saka na lang tayo mag-adjust. Para makita nyo lang po yung spark. Subukan ko nga ito. Nakita nyo yung talsek, napakaliit. Di po ba? Tsaka yung linis nung ano. Oo. Kaya kahit sabi ko, kahit sabihin mo yan, kahit hawakan mo yan, walang kuryente. Oo. Tsaka yung linis kagad nung weld. Hindi siya ganun kainit. Hindi po siya ganun kainit. Nakagaya ng stick. Okay. Weld ko lang po ng mas malaki. Sige. Sige Oh, ito. Ito lang po. Baka ano yung mga mata nyo. Ayun na, mga kapatid, panoorin nyo mabuti ah. Konti po muna. So, yan na po yung ano. Ayun, ito yung hinahanap natin. Medyo ano pa po yan, mababaw pa siya. Kung gusto nyo pong laliman, papadapain ko. Papadapain. Papaplat. Kanina, pasmado, insertion. Ngayon, papadapain. Medyo paplat ko po yung ano. Iba talaga mga taga-Bulacan. Ito, mga taga-Bulacan. Pakita mo nga ito. Oh. Iba talaga yung mga taga-Bulacan. Ito sir, papaplat. Ito, baliwag. Okay, paplat natin yung welding. Walang sinabi pala mga taga Bicol eh. Ibig sabihin na ipaplat, Weng, ipapasok pa ng todo. Oo. Kasi si Weng nagtrabaho yan sa Saudi. Yan ang trabaho niya, quality control eh. Pero mapapansin niyo po yung arc, napakaliit lang. Oo nga eh. At saka hindi masakit sa mata. Opo. Yung arc kasi nung arc welding, pag ano, na parang nabubulag ka eh. Opo. Naku, grabe oh. Flat pa natin. Isa pa po. Tira pa ako ng isa. Isa pa. Opo. Tapos kayo na po. Ate Weng na. Yeah, ayun, mas flat siya. Oo, ayun pala yung ipaplat, yung Opo. mas mababa Mas yung kung ano niya. ano po gusto nyong ano nung dun sa weld niyo. Oo. Pero ito sir, mga kapal na yan ha. Oh, Lalo na yung mga ano niya, mga ito, manipis lang po yan. Kaya nga eh. Manipis lang po ito. Try niyo sir. Alam mo Kuya Mark, hindi, alam mo Kuya Mark ganito. Pag nakakakita kami ng mga imported na mga steel bumper, ganito yung kanilang welding. Opo. Kaya talagang matagal ng pinangarap ni Mark ni Weng yan, saka ni Tolitz na maka-acquire kami. Naka-acquire naman ako nun. Ilang linggo lang ginamit. Yes sir, mga ano po kasi yan, mga nasa online lang po yun. Una pang nawala yung nagtinda eh. Ito, dito kaya natin subukan Kuya Mark. Ay sir, medyo bababa lang natin. Dito kasi nakabuka to eh. Oh. Opo. Tignan ngayon natin. Oh. Medyo hinaan natin yan sir kasi manipis lang to, kailangan medyo mahina lang. Yan ba sir, medyo may ano nilalagyan nyo na umbok yan? Hindi. Kung maganda yung pagkaka-weld na ganon, mas ano siya, mayawang. Kaya lang dahil sa hindi maganda yung bigay ng mga stick welding, ginagrind namin. So useless. Natatanggal din yung ano. Titirahin ko lang po siguro. Ayan, tignan mo ito, ayan o. Pangit o. O siguro dito natin ikumpara mamaya. Oo. Ayan. Sige sir. Kapraso lang po muna yung weld ko. Oo. Ay, hindi nakakabit tayo. Ay, malakas. Malakas po yun. Oh, bawas tayo, bawas. Bawas po. Mga 2 o 3. Ang lakas pala ng malakas welding po na yan. to. Sabi ko nga po, ang lakas pala nito. Ganito lang po. Oo. Kakapingin natin. Ayan, tinapalan ni Kuya Mark. Ayan po. Ayun.
Ganyan lang po yung ano. Pero kung gusto niyo pong i-flat pa, may pa-flat, lakasan mo ng konti voltage. Voltage lang, hindi amperes. Apo, huwag na piamperahe. Para pumulat siya. Yan. Sarap mag-ohms law pala dyan, ano? Kaya mga kapatid, actual na ano to, na demonstration. Yung mga nakikita natin sa mga online na mga gawan China, duda ako dun sa demonstration nun. Pero ito, actual nyo makikita. Pagka naman sir, kasi parang mabubuta siya, pwede mo yung parang ginagawa ko na spot-spot. Oo, yung... Pwede po yun. Oo, yung parang nagdudugtong-dugtong lang na ganun. Pwede mo lakasan yung spot-spot. Pwede pala yun, Weng. Hindi pwede yan sir na diretso. Hindi po, masyadong manipis. Oo. Pasubukan natin kay Weng mamaya. Spot-spot ko lang. Ganyan lang po. Parang spot-spot lang. Ayun. Eh, hindi talaga welder si Kuya Mark eh. Hindi. Kaya medyo hindi permis yung kamay niya. Kasi pasmado na siya eh. Opo. Eh sir, Pasmado si Kuya Mark. Eh, tara Kuya Weng, yung arting ano. Doon na lang sa ano sir. Sige po. Dito, oo. Mas ganito yung ano. Oo. Pwede ka namang Ayan oh. sabihin mo lang pagkakulang. O, ayan. Spot mo muna. Ayan na. Glenn, Babanatan na ng ating ano. Glenn. Dikit talaga sir ha, dikit. Ayan, dito. Susubukan natin dito. Dikit talaga sir, dikit. Pero pag gusto natin padapain, lalakasan natin. Hindi. Malakas ang bigay nung ano no, nung MS ano. Opo. Oo. Nababagalan din 'yon. Opo, nababagalan po 'yun. Pwede natin bagalan siguro para kaunti lang. Babagalan. Oo. Sige po. Bumubukol. Nipisan natin pa. Nipisan pa, nipis pa. Paano bang pag ninipis niyan? Sige sir. Ayan. Masyado mababa. Sobrahan. Ayan. Hanggang sa makuha lang naman natin. Ayun, maganda yun. Oh. Bibilisan lang yung baba ng kamay, no? Opo. Oo. Kasi parang ang nangyayari, naiipon. So kung mabilis yung baba ng kamay mo, Pwede pa natin kasi yan. Try natin na yung pitik-pitikin mo lang sir, papadapay natin. Pitikin mo lang sir ng isa para makita lang natin yung unang pondo. Sige sir, pitikin mo lang. Hop, ganun lang. Tingnan natin kung dadapa. Dapa. Para lang dapa. Oo, dapa siya. Mas mababa kukunin yung muna ano niya. natin yung para makuha may dapa siya agad. Oo. Pero hindi po pwedeng i-full weld. Hindi pwedeng i-full Hindi, weld. halimbawa dito, Weng. Kasi tingnan mo to, dito kami nagkakaproblema eh. Ay, ito, mas Kasi- madali pong oo, i-weld kasi ito. ano Mas eh. madali pong i-weld. Oo. I-try mo ngang i-welding to Ito. kasi kahit na marami, Opo. makikita natin. Pwede diretso ka na sir. Oo, yan. Ito, Glenn, pakita mo. Baba pa sir yung ano, putulin na lang natin. Pero dikit talaga ikaw, dikit. Dikit. Yan. Butas. Malakas. Malakas. Oo. Manipis na kasi yan. Sige po. Ganun lang kanina. Manipis yung yero. Diretso ko sir. Sige po. Malakas eh. Ayun. Malakas. Oo, maganda. Malakas yung ano. Malakas pa po. Yan. Okay. Ayun, dapa na yung huli mo. Malakas. Malakas pa ng konti eh. Oo. Sininahan ko pa. Sige po. Mali yung linya. Opo. Mali yung linya. Diba, aralin mo lang yung Okay. ano. Pero yan, yung dapa. Oo. Dito po gitna nyo sir yung ano, yung mismong MIG wire. Yung MIG wire mismo. Yan, gitna. Yan.
Yeah. Ayun. O yan, ganda oh. Ayun na. Ayan. Oo. Maganda na. So yan, talagang nanunuot sa loob yan. Para ka rin gumamit no 6011. Tsaka mas maputi po, mapapansin nyo yung tama Oo. niya. Maputi po ang tama ng MIG kesa Oo. sa stick welding. Oh, ito oh, tignan mo yan oh, napakaganda nung Opo. banat dito. Lalo sa makapal po talaga. Hindi mo na kailangan magpokpok. Hindi na po. Wala nang flux talaga. Ground siguro. Sige, Oh, dikit sige, mo si lang. Mark naman. Dikit Oh. mo lang. Okay, dikit pa. Yan, dapat makuha mo yung mali. Yeah. Yeah. Pero, di ba ganun yung ano nyo, pwede mong i-wave na ganun yun. Pwede mong i-wave. Ganun, ano. Opo, Oo, sige, para ka rin wave mo ng nag-ano. konti. Oo. Para hindi siya mapayat. Wave mo ng konting ganun. Kaya minsan may talsik po yun, nahiyangat. Kaya tumatalsik siya ng... Pero kung makapal, wala, manipis kasi. Oh, ayun oh, nadali na to. Yan. Oh, ayan oh. Pwede nyo pang i-flat kung gusto nyo ng flat. Hanggang sa makuha yung tamang Opo, makuha nyo settings. yung tamang doon. settings. Oo. Pang makapalang kasi talaga yun. Tunog na yan, napakaganda yan. Ganda na output yan, basta ganun. Parang pinupunit na maong siya. Maganda yan. Ayan, Ayun, ang ganda oh. flat na flat. Plat na plat oh. Saka maputi na po yan, maputi na siya. Ito yung maganda pag winelding mo yung sa loob eh, no? Nakabebel Yung sa po. mga kanto. Opo. Oo. Ito naman sir, yung automatic. Pag gusto mong i-automatic siya. Ang trigger, bibitawan mo na sir, dire-diretso. Lalo na mahaba i-weld. Hindi ka na pipindot. Apo, para hindi ka mangawit. So Try ito ba kuya habang pinipindot mo lumalabas na rin yung carbon dioxide natin? Apo. Oo. Yan Yung sir, CO2 natin. hindi ka na mangangawit. Isang trigger, nag-arc, bitawan mo. Pagpapatayin mo, isang trigger. Try nyo po. Sige nga, try mo nga. Ganyan pa rin po. Oo. Weld ka na ano. So bibitawan mo na yung ano. Apo, isang trigger lang, Mag-ano bitaw ka, na. mag-mask ka. Malakas yan eh. Yan, isang trigger Yan, si bitaw. Mark yan. Makakabisado niya yan. Bitawan nyo na po. Ayan, naka-automatic na. Yan, nakabitaw na ano. Apo. Yan. Ayun. Ganda, no? Oo, mas ano to, mas precise, no? Dapa. Oo. Kaya depende po sa inyo kung gusto mong padapain. Gusto niyo sir, padapain pa natin. Kung gusto niyo lang ng dapa. Sige nga, sige Sige, nga. sir. Oo. Wala bang tihaya ito? Sige, may dapa na pa-flat lang, yan, dapa mas na flat lang. yan. Dapa, Sige. dapa. Teka, Mas tanggalin flat siya, natin mas to flat. para hindi madumi. Ayan. Automatic yan sir, automatic. Oo. Mas flat siya. Mas konti lang, opo. Mas flat yung weld niya. Kasi depende sa'yo, iba kasi gusto nakaumbok. Oo nga, ano? Opo. Yeah. Dapa yan. Ayun, no? Alam mo, Kuya Mark, nung isang araw, kahapon, may binlag ako, yung tornilyo Ayun nga po. naputol. Sabi ko nga, kung Oo. ano, kaya ng ano yun. Kaya Kaya nito. Opo, kaya po. Kasi Ispat hindi lang ng- namin madali nung stick. nung stick welding Opo, eh. Kasi medyo masisira yung aluminum. Opo. Oo. Kaya meron pa ako isang tanong, Kuya Mark. Opo. Kasi kadalasan, nagkakaproblema kami kapag ka ang nasisira yung sa tambucho, halimbawa cast iron. Opo. Oh, kaya ba i-welding nito ang cast iron? Kasi yun, pinapainit pa namin ng Yung acetylene ano yun po eh. ba yan? Cast iron, yung po ba galvanized? Hindi, yung Hindi. pundido. Pundido. Oo. Pwede pero Abot tig- mo nga yung pundido na yun, no? Abot mo yun, no? Ano, Yan. alin yung... Hindi, usually kasi mas maganda doon. I-try lang natin, ito pundido to. Pwede po, kaya lang mas maganda po sa ganito. Tig, pero kaya po yan. Oo. Sige nga, i-try nga natin kung kakapitan. Kasi yung pundido, Ano lang natin. pinapainitan muna namin ng acetylene Opo. yan. Tapos may special na pundidong Opo, na rod. stick welding din siya. O yan, testing tayo sa pundido. Praso lang muna sir, baka manipis yan. Ayan.
Kapit. Wing. Engineer. Ha? Kapit. Pero kasi Sir Randy, ang kaya ko na ano yung TIG, kung gusto nila yung maganda yung, alam mo, kaliskis buhaya na TIG talaga yung ginagamit. TIG talaga? Apo, kung gusto nila yung halos maganda na, pero kung talagang pagkakapitin lang, pwede po yan. Oo. Apo. Kasi, and then, igagrind nyo lang. Mas malaki po kasi tama nung bigay nung pondo nung sa MIG wire. Kung TIG po kasi maliit lang. Maliit lang po yung kaya niyang, Engineer, kaya maliit lang. Apo. Bakit ba yung pundido, iniinitan muna natin ng acetylene bago natin tirahin ng ano? Ha? Ano bang dahilan doon? Apo. Ha? Para yung pag-penetrate po siguro ng Yung Apo. mabilis po. O kasi yung bigay kasi na kuryente nung stick welding, kulang yata para tunawin niya yung pundido, no? Ito kasi talagang mainit po agad. Opo, mainit po agad itong MIG. Mainit po agad. Kailangan paiinitin mo muna si pundido eh. Opo, Si ito po mainit kagad ang MIG kaya kaya niya po agad makalusaw ng materyales. Alam mo ba Kuya Mark? Dahil diyan, Opo. solve na yung problema ng mga namimintana na block. Opo. Kasi maraming mga case na, halimbawa, na aksidente, nabasag yung block, Opo. cast iron yun. Ayun, opo. Oo, dinidikitan lang nila ng epoxy. Marami na kaming nagawang ganun. So Opo. dito pala, Yan na po. hindi mo na kailangan ibaba yung makina. Itaas mo lang sa lifter. Opo, kaya na pong Weldingan mo na. ng MIG. Advantage na naman yun. Meron na tayo ngayon yan dito. Opo, kaya medyo na po kayo ng Hindi process. naman kaya, baka pag pinukpok to, tanggal to. Ito kasi sir, kapag once na kapit, yung itsura na to, kapit po Kapit yan. na kapit yan. Kapit po yan. Oo. So, nagkapit po kasi yung Oo. Ayan, kapit na kapit po yan. Kapit po yan. So wala na tayong May problema. nangyayari po ba, Sir Randy, na biyak to? Biyak? Yung Meron, nilalagyan nyo? marami, Ayan po. oo. Marami Kaya po lalo yan. na sa mga makina, mga kasi prone siya sa tama ng bato, Opo. o yung mga ganun, bangga. Opo, itsura po na to, kapit po Kapit yan. talaga yan. Opo, kapit po yan. Kasi nag-mix po yung materials nung itong pundido po kanyo na to, tsaka yung bakal. Ngayon Kuya Mark, meron kaming ginagawa doon sa kabilang shop natin. Opo. Hyundai Accent yun, na nabangga, nabasag din yung block niya. Pero ito naman, aluminum yung block, no? Opo. O aluminum. Kapag aluminum, Sir Randy, kaya rin po nito, magpapalit lang tayo ng bala. Bala. O yung kaninang kinabit natin dahil mild Aluminum steel din. yun. Aluminum din po yung bala natin. Ayun. Kaya lang yung gas niya, Wala argon na tayong po. problema. Argon na. Oo. Argon na po ang gas natin. Alam mo Kuya Mark, marami kaming ini-introduce na aluminum radiator. Opo. Kaya lang medyo minsan ayokong i-recommend Opo. dahil kapag ka nasira, walang pang welding. Opo. Hindi maganda yung acetylene na ginamitan Opo. mo na aluminum eh. So Ang- dito, Yes po. Yan po. Tatlo po. Halos yung yung tanso. oo. Gagamit lang din po kayo ng consumables na tanso Oo. para makapag-weld po kayo ng tanso. Kasi ang worry ko doon sa mga aluminum na radiator, pag nadumumi na yon, dudumi yun eh. Opo. Paano mo lilinisin? Samantalang yung lumang radiator, alisin mo lang yung mga clips, mabubuksan mo na. Opo. So yun, iga-grinder lang natin yung ibabaw nun. Opo, lilinisin po. Tapos lilinisin mo na. Opo. Pagkatapos ibabalik, gagamitin mo na niya. Opo. So pwede pala Palit yun. lang po kayo ng materials ng consumables. Oo. Stainless, pag nag-stainless kayo, ganun din po argon na gamit. Kung meron kayong project na stainless yung i-weld, ito na rin po. Magpapalit lang tayo ng argon. Opo. Papalit lang po kayo ng argon. Naku, napaka-powerful pala nitong Opo. makina na to. Tsaka, try nyo sir. Try nyo. Sir, try nyo. Ayoko, pasmado ako eh. Hindi po, kahit makita nyo lang na mas madali lang po siyang gamitin. Baka mawalan ng trabaho itong mga kasama ko rito eh. Para lang ma-experience nyo po. Basta Sige sir, dikit siya, dikit. Tapos mo move nyo lang. Kami na uupo doon. Ayan. Ma-experience. Putulan ko, sir. Para. Sige. Ay, ito sir. Tulan natin ng sakto. Baka pagtawanan ako ng mga subscribers ko ah. Hindi po. Basta Ayan. sir, dikit mo lang. Tsaka i-move Didikit mo. natin. Opo, dikit na dikit. Sige sir, dikit na dikit po sa... Ayan. Opo. Teka, yung salamin ko. Ayun. Ayan po. Dikit na Okay. dikit. Opo. Ready? Sige po. Ayan, gano'n lang po kasi kadali. Tapos move nyo po. Pwede nyong i-wave sir. Pwede nyong i-wave. Wave nyo lang ko. Makikita nyo naman yung welding. Makikita nyo. Ganon siya kadali. Hindi kagaya ng stick. Ang hirap gamitin. Oo Di nga. po ba? Ito na ba yung ginawa ko? Opo. Kung gusto nyo pakapalin sir, di ba medyo mabilis yung travel Oo. speed mo. Oo. Pwede mong pakapalin. Ganon nyo po. Yung weld nyo. Ganon nyo siya. Oo nga. Para makapal. Hindi na, okay na ako. Pero yung ibig Masisira yung hair doon.
Madali sir, di po ba? Madali Napakadali, siyang oo, gamitin. napakadali. Pero meron ka pa utang sa akin. Opo. Sabi mo, i-explain mo tong dalawan to. Opo. Oo. Ito sir, ito, yung spark, ito pong ano na to, nakita niyo po yung, di po ba huling gamit niya, yung stop, stop kanina, ayan po. Pag naluma na po itong makina, makita niyo po, sobrang laki nung stick out niya. Oo. Itong natatapos po yung natitira. Okay, yung pid niya. Masyadong Opo, mahaba. masyadong humahaba Oo. na po. Yan, tama pa lang po yan. Gagamitin nyo na po ito. Ito. Opo. Para ang labas po niya, maiksi. Maiksi lang. Darating po yung time na yun pag naluma niya. Hindi kasi nababawasan na yung nandun, Opo. pero yung ikot nung feeder natin, yung pa rin, hindi Yung pa rin nagbabago. po. Opo. Ano po siya. Medyo yung stop, yung huling ano niya, mahaba po yung binibigay. Maaksaya. Oo. So gagamitin nyo po ito. Sa ngayon, hindi nyo pa po So siguro magagamit. ito, yung kinokontrol niya, yung feeder din, ano? Opo. Para hindi Tapos, siya magbigay ng yes, sir. mahaba. Oo. Kung mas komportable sila sa stick, may setting po ito ng stick. Pwede nyo gamitin to sa stick. Pwede rin pala stick dito. Pwede nyo gamitin to sa stick. Opo. Ito yan sir, set mo lang dito, stick. Tatanggalin mo to, negative ground pa rin, stick na siya. Kuha ka ng rod. Ayun. So ito, i-ground lang to. Kunin nyo lang po to, gamitin nyo to, lagay nyo sa stick nyo na electrode. Yan na po, magagamit yun. na po yan. So ibig sabihin, magagamit pa rin pala Kaya to. kung hindi ka hiyang sa... Doon sa, nasa na electrodes natin. Apo, kung hindi ka hiyang sa MIG, ayaw mo mag-MIG, Oo. pwede mo siyang gamitin na stick, set lang ng stick. Ayun, kaya pala amperahe big lang stick po, to. amperahe lang po ang gagalawin mo. Ayan o. Oo. Ito lang po ang gagalawin mo. Magagamit mo na siya kung gusto mo ng stick dito. Kung gusto mo ng medyo makapal, hirap ka sa stick, gamitin mo yung MIG. Pirahe lang yung papaganan. Oo. Apo, ito lang gagalawin mo kapag nakastick ka. So Ampere magagamit pa pala siya Kaya doon tingnan mo sa sir, stick meron na welding. kagad. Tingnan nyo sir, naka-out na yung amperahe ng stick. Oo. Ayan o, naka-out na po yan. Dahil Meron na tinanggal po yan. mo na doon eh. No? May, Oo. meron na pong output yan. Oo. So, Ano ba ibig sabihin nito 49? 49 volts? volts. Opo. Oo. Opo. DC. DC po siya. DC, oo. DC po siya. DC ampere din po. DC ampere, opo, oo. Kaya DC talagang ampere. malakas. Opo. Kaya kung mas komportable sila sa ganitong anipes, pwede pong gamitin nila isa. Okay, ero pa ako isang tanong, Kuya Mark. Opo. Ito yung nagiging problema din namin dito. Pag bibili ako ng mga made in China, Yes, puro sir. made in China naman lahat, Kuya Mark. Opo, opo. Oo. Totoo po yun. Oo. Kami sinasabi namin, sir, kung ano eh. Ito ba, saan ba anong made to, brand? Kuya Mark? Ito po, gawa po siya ng Korea, pero kami po kasi nag-assemble. Ang dito. nagbubuo na dito. So, Korea siya. Opo. Galing sa Yung Korea parts. yung mga parts Opo. natin. Tapos yung ano po, yung assemble, kami po nag-assemble Oo. yan. Kasi minsan po hindi kami kumbaga hindi kami na ano pa po dun sa binibig yung mga dumarating po dito, iniba pa po namin ng mga settings. Ayun, no. Kami rin po yung Kayo na mismo talaga. Opo, nagka-calibrate din po kami sa iba't Oo. ibang mga company. Kami Kasi po yun talaga, nagka-calibrate. yun talaga Opo. trabaho mo eh, no? Yes po. Oh, kasi Kina-calibrate po namin yung mga welding. electronics talaga si Kuya Mark. Engineer ba, Kuya Mark? Hindi po, electronics technology po. Electronics technology. Opo. Oh, mas mataas sa akin si Kuya Hindi Mark. naman po. Ako electronics technician lang eh. Opo. Oh, pero Kuya Mark, yun nga sabi ko sa'yo, dahil itong dalawang fabricator natin, masyadong Yes, sir. masipag to, Opo. ang lakas sumira nung mga inverter na welding. Ay, opo. Kasi nag-overheat. Kunyari po, yung nabili nyo na unit na ganyang kalalaki po sa online, may nakalagay po dyan kung ilang amperahe. Sabihin natin 200 ampere, hindi po talagang Hindi 200 totoo ampere yun. yun. Hindi po totoo Eh yun. kasi dito, hindi ka pa nga naglabas ng 200 Opo. kanina eh. Wala po. Ano lang po, napakaliit lang Oo. ng ano natin. Ito po yun. Yung inverter po kasi sir, di ba na sabi nyo nga po yung mga traditional na welding, yung malalaki, Oo, malalakas. oo. Naggumawa po ng inverter, same po siya eh, same siya ng lakas. Kaya pong mag-welding ng inverter, kayang mag-welding ng traditional. Ang problema, bakit sirain siya? Kasi po, mga transistorized na po yung gamit na yun. Hindi po siya talaga pang mga industrial na Sa industrial ba, ano bang gamit? malalaki po. Oo. Hindi nyo mabubuhat po talaga Oo, pagka oo. pang industrial. Yun po, kaya nasisira. Ang gamit lang po dapat na rod doon, nasan po yung kanina na welding rod? Nasaan na ba yung welding rod natin kanina? Ito po. Ito, Kung, yan. kung 1.6 po ito, 2.5, anong ano po ba to? Hindi, may size po ito. Ang mga sizes po natin nagumpisa sa 1.6, Oo. 2.5, tsaka 3.2. Kung ito po 2.5, mas maliit pa po dito dapat ang gagamitin nyo para dun sa mga inverter. Eh iba po gumagamit ng mas malalaking rod. Oh, yung 6011 natin. Malanta Hindi, pa yun. 6011 is code po yun. Ah, okay. Code yun. Code lang yun. Yung laki po nito, 1.6, 2.5, tsaka 3.2. Oo. Dapat ang gagamitin nyo lang po 1.6. 1.6 lang. Opo. Doon sa mga Sa mga inverter ganon. na Kaya po nabibili. nasisira yun, yung tanong nyo, kasi ginagamitan ng mga rod na malalaki. Ayun. Oo.
naku, nakapagturo po Opo, tayo sa yun po yun, kaya maraming mga nasisira. welder. Meron din po siyang tawag dito. Meron din po siyang ito po, yung pinaka niya. Ito po, voltage out po niya, Ayun, parameters. Hindi Oo. po nakita nung mga bumibili ng welding. Oo. Ito po, may duty cycle siya. Medyo maliit lang po kasi. Ayan. Ito sir, pansin niyo, sinagad niya yung sa stick. Sa stick po kunyari tayo. Ang sabi po, kapag, for example, nag-set ka down ng 155 ampere. Oo. Kunyari po, 200 to. Yung welding, kahit yung welding nyo na ginagamit, Yung dapat welder, gagamitin mo siya ng setting lang na 155 ampere. 55 lang. Oh. Continuous. Pag lumampas ka doon, Maghapon, pwede mong gamitin yon. Oo. Huwag ka lang lalakpas sa 155. Yun Okay. po yung duty cycle. Hindi alam ng iba yan. Oo. Kaya yung iba, sinasagad yan. Tapos, yun po, kaya nasisira. Pero pag sinabi na 155 ka lang, continuous po Doon yun, lang hindi siya yun. masisira. So yan lang talaga yung safety allowance niya. Opo, itong duty Oo. cycle dapat sinusunod po yan. Hindi Oo. po tinuturo yan ng mga nagbebenta. Ayun, kaya masisira Kaya po pala masisira. talaga. Yung setting, hindi nyo sinusunod Oo. yung duty cycle ng makina. Oo. For example, 200 mo yun, 60% na lang po yun. Ibig sabihin Hmm. po, 6 minutes mong gagamitin, 4 minutes na pahinga. Ayun. Yun po yung duty cycle. Hindi po tinuturo yun ng mga nagbebenta. Ngayon, Kuya Mark, Opo. maganda yung makina, Opo. maganda yung trabaho. Opo. Paano pag naubusan kami nung Opo. yung- Ito po, kahit sa mga online, meron yan, sir. Meron yan. Opo. Print tip holder, tsaka yung nozzle. Oo. Kapag ka nasira na po yung... Saan yung ganyan? Ito po, sir. Medyo mainit lang. Malamig na. Sir Randy, ito, kumakapit dyan yung spring. Nasisira to eh. Katagalan, matatanggal yung spring. Yun Okay. po yung kumakapit. Kaya naglalak siya. Pag nasira po itong minsan po kaya naman remedyo, nilagyan lang ng alambre. Pero matagal po May masira pamalit yun. din. Opo, Oo, nagbigay ito. na tayo ng... Oo. Pero nilalagyan lang po yun. Kasi hindi na po kumakapit ito eh, maluwag. Opo, maluwag. Oo. Pero yun lang yun, lagyan nyo lang na alambre. Pwede. Pero meron tayo. Ayun. Tagal po maubos yan. Bakit Matagal parang masira. may dala kang flux? Flux ba? Yes sir, ito Oo. naman po. Ayan. Ayan, Tanungin kaya na lang, natin konti lang. lang kasi natin wineld eh. Oo. May slag po yan na naiiwan dito. Yung Ayun, mga bara. oo, yung talsik sa kanya. Busan No? mo diyong. Ito po Oo. yung nozzle dip gel kapag bago ka akala ko gumamit. flux, oo. Isa po, iba po pag walang ganito grasa. Pero meron po Oo. talaga para So, dito. sa atin sa electronics, ano ba flux tawag po doon? yun eh. Yung soldering paste, no? Opo, soldering Oo. paste. So, ito, iba naman Parang to. ganun din po siya, Sir Randy, pero iba Oo. yung ano nito. Sasoso mo po para pag weld mo, nalalaglag kusa po yung ano. Sa inyo na rin po yan. Ayun Yun po pala yung ang kada gamit ko, mo. no? Sausaw. Para tanggal po kagad. Katagalan po kasi pag marami May na ipon kayo. doon. Oo. Naipon, babara po yan. Hindi na makapaglabas ng magandang CO2. Yung gas natin, hindi na makalabas. Oo, kasi kailangan dadaan yung CO2. Opo. Kaya maputi po yan dahil sa CO2. Ayun, kaya pala may Opo. nakalagay dito, welding anti-clogging Ito agent. naman sir, hindi namin dala, nabibili naman sa online yan. Okay, Hindi namin oo. produkto Oo. talaga. Oo, Ito. oo. Kaya lang, sinamahan ko na po para magamit nyo lang din. Para alam nyo rin kung paano gamitin to. Yun lang, para po dito sa mga... Okay, ito na, yung pinaka-interesting part dito. Opo. Kasi sabi nila, ang haba na ng video. Opo. Unang-una, Kuya Mark, Opo. bago natin sabihin kung magkano ang presyo nito, Opo. saan kayo makikita? Ano yung mga Apo. contacts nyo? Ano yung FB Apo. page nyo? O saan ba tayo Opo. Yung FB page po namin, Macwell Industrial Services, contact number po namin 0995-180-7290. Sa Giginto, Bulacan po kami, Remarville, Giginto, Bulacan po. Paano kung halimbawa dito pumunta at sabihin na Autoran, sa'yo na lang kami mag-o-order? Opo, Itatawag ko na sa'yo yun. pwede nyo naman pong itawag sa amin Oo. yun. Then kami naman po, nakakarating po kami ng North at South po ang lagi Ayun, po oo. namin. Mga biyahe po namin palagi. Then yung warranty po, para masabi Ayun, yung lang, warranty. Oo, kami yung lang po, warranty. ewan ko po, pero baka kami lang po nagbibigay ng 1 year part and service. Parts and service, Apo. warranty. Opo. Kahit na nasa bandang Ilocos. Opo, kahit Mindanao po, meron po kaming mga nabebentahan po ng Ayun, mga oo. unit. Hanggang Mindanao po. Pupuntahan nyo nakarating talaga kami. doon. Opo, pwede po namin napakaganda puntahan yan. naman talaga, Kaya lang no? po, ang kagandahan po, subok na po namin kasi talaga to, kaya hindi po kami Oo. nagkakaproblema. Basta Ibig sabihin, sir, gamitin lang ng tama. opo, gamitin Oo. lang tama, yung duty cycle po na yun, hindi po Oo. masisira ng... So napaka-importante nung duty cycle. Opo, Dapat hindi mo yun napaka-importante. i-over. Opo, hindi, kaya po yung nasisira yung mga inverter. Mm. Yun po. Tapos, eto na. Kuya Opo. Mark, Opo. magkano? Paano bang pag-order nito? Opo. Meron ba kayong mga terms? Meron ba kayong kung paano siya? Ka- Meron opo, ba kayong credit ka? Paano?
Kami naman po sir, nagbibigay po kami ng terms. Oo. Usually, nangyayari naman po yun sa mga company po. 30 days po, nagbibigay po kami ng ano. Oo. Pero pagka first transaction, cash po muna kami. Cash muna talaga. Then yung mga susunod po na yun. Oo. Opo, hindi lang din po yun. Tsaka sa repair po. Kami po halos wala po kami pinipiling brand sa repair. Oo. Kahit anong brand, kahit hindi po sa amin na mga brand, Nire-repair kinikerry nyo? po namin. Opo, Oo. kahit anong brand. Parang kayo po. Kahit anong brand ha. Kahit anong brand po. Kung meron kayong mga Na existing na China brand Opo. dyan, nire-repair nila. Makikita naman po Oo. nila sa FB page namin yun, Oo. lahat po ng ginagawa nila. Pero kanina ko pa tinatanong magkano, ayaw pa tayong sagutin. Opo. Magkano, Kuya Mark, ang isang ganito? Opo. Pero siyempre, hindi kasama tong Ay, di CO2. po. Ito Oo. po, dahil may mga supplier po talaga nitong Oo. gas. Ay, teka muna. Opo. Bago mo sabihin talaga yung presyo. Opo. Sabi mo, itong ganitong kalaki ng CO2, ilang Opo. ba ang laman yan? 50 LBS po, standard. 50 pounds. LBS. Opo, 50 Oo. pounds. So, 50 pounds, ilang taon na to, sabi mo? 2.5 na po sa amin. 2.5 years Opo. na yan, hindi pa Kung nauubos. Hindi pa po. Oo. Kasi kung kagaya nyo lang po na hindi talaga fabricator, nagpa-fabricate ng sobra-sobra dami, Oo. napakatagal po ubusin. Matagal siya maubos. Napakatagal. Pero may sinasabi ka sa akin kanina, ito Opo. hindi to dangerous. Ay, hindi po, hindi po. Bakit? Ano bang... Sineminer din po namin yan, lahat ng Oo. gas. Ang oxygen gas po natin, 99.99%, kaya po pang health siya. Oo. Ang argon, yun po yung nilalagay sa pagkain natin. Kaya pansinin nyo yung chichirya, Oo. hindi siya kumukunat, may argon po yun. May argon yun. Kaya pag pansinin nyo, pag Pag wala bukas ng mo, argon, ano Makunat nangyayari? na kagad. Opo, yun pinaka-shielding niya pa sa welding, yung argon. Oo. Yung CO2, ito po, hindi po natin sasabihin, ito po kasi mga sabihin natin mga 50, pwede po kasi pagaluin yung argon at CO2. CO2, Yun po oo. yung mix, argo shield kung tawagin, 50-50. Ito po, hindi siya flammable. Ordinaryong hangin lang po na nakahalo sa... Carbon dioxide. Opo, carbon Oo. dioxide. Kaya hindi po siya flammable. Oo. Hindi Pero po siya flammable. delikado din yan na masinghot mo ng matagal. Opo, Ah, pero hindi delikado po siya din. sumasabog. Ang sumasabog po talaga, yung Yung- pag naghalo yung oxygen at yung saka yung acetylene. Yan po Oo, talaga. yun ang May kliyente delikado. po kami, sumasabog po yan. Oo, sumasabog. So ito, Sumasabog. gamitin mo lang ng gamitin. Gamitin niyo po, napansin niyo sir, ordinary outlet lang. Oo, Na- yun, ordinary outlet ordinary lang yan, outlet lang po yan. Oh, hindi siya nagre-require Hindi ng po mataas siya na... kailangan po Oo, ng mataas sa kuryente. breaker. Opo. Then, mas matipid po yan sa Mas kuryente. matipid siya. Opo. Okay, sabihin mo na presyo, Kuya Mark. Opo. Ito po yung, marami po kasing mas malalaki pa dito sir kami. Oo. May 280 kami, ito kasi 200 lang dahil base lang po dun sa kailangan yung paggamitan. Sobra pa nga po kumpara dito. Mm. Ito po, nagre-range po ng 65,000 po. ito. 65,000 na, ninervous ako kanina. Akala ko 200,000. Meron Akala po. ko 200 at 280. Meron po Sir Randy, meron po Nahugutan na, meron po talagang ganung Meron presyo. talagang ganon. Opo, meron po. Oo. Meron po. Kami po kasi medyo competitive kami kaya yung Oo. presyo po. So ang maganda Hindi po. dito, 60,000 lang. 65. Pagka magkaibigan pa tayo, Opo, may bawas pa. Sigurado. At saka po. yung technical support. Yun ang Technic- pinaka-importante. yung parts and service po namin sir kasi Oo. pag nasira part sagot namin. Oo. Pag ang labor sagot namin ng isang taon. Oo, labor. Kaya wala po kayong intindihin. Ibig sabihin, magagamit mo siya, mapagpa-project ka Mm. sa loob ng isang taon. Bawi mo po. kahit agad. na lumipas pa ang ilang taon, nandyan pa rin kayo. Opo, dahil yung mga brand nga po na hindi sa amin, hanggang ngayon, kinikerry namin. Kinikerry Kahit nyo hindi pa. po sa amin. Lalo po yung sa amin. Lalo na. Opo, ang Solar World. Solar World po. So yan hindi sa ka amin. matatakot na maglabas ng 60,000 Opo. dahil baka tulad yung binili natin, yung Opo. 30,000 yun eh. Opo. O ilang beses lang ginamit, nasira na, Opo. wala na, hindi na namin makontak yung ano, Yes yung po. binila namin. Kami po, kahit Oo. i-visit po nila yung page namin, iba-ibang mga brand po yung ginagawa Yung nandun. namin. Iba-ibang brand, hindi po sa amin yan, pero kinikerry namin. Nako mga kapatid, murang-mura to, lalong-lalo na yung may mga shop na katulad ko diyan sa Batangas, kaya MGC Auto Shop. Nako, mag-acquire ka nito, paring Menard. Kasi nakita mo dun sa ipinakita namin sa inyo yung cast iron, kaya niyang i-welding. Opo. So marami tayong case na ganyan na babasag yung block. Hindi mo na ibababa yung mismong makina. Hindi Kung kaya mo nang sungkitin yung i-welding mo doon na engine block, magagawa mo na yun. At malaking tulong din po doon sa maraming may mga sasakyan na ganun ang problema. Katulad na lang yung isang ginawa natin na Nissan yung Nissan pickup. Nasira yung ano niya, yung kalibre. Nasira yung kanyang tambucho, yung downpipe. Dito pasok na pasok yun. Hindi Kayang-kaya nila pa kaya, na. kailangan ibaba. Bumili ako ng nung downpipe, nasa halagang 17,000 yata yun. Surplus Napakamahal pa yun, po. napakamahal. So dito, malaking tulong sa shop, malaking tulong sa mga customers, Opo. hindi siya malakas sa kuryente at magiging mas maganda yung Opo. output ng Mas trabaho. mabilis din po, mas Mas matipid. mabilis din, mas matipid pa.
So yun po, kung interesado kayo, ito po ulit, papakita ko sa inyo yung numero ni Kuya Mark. Apelyido Kuya Mark? Matias po. Matias. Opo. Tubong Giginto, Bulacan. Ako, Tubong Baliwag. Opo. Kami mga Bulakenyo. At asahan nyo po, sa bawat vlogs ko, gagawin ko to ng mini commercial TV ads, mga 30 seconder para lagi nyo pong napapanood sa mga vlogs ko. Ito pong welding. Ano bang masatawag to? Anong klaseng welding MIG machine to? welding po. MIG. MIG welding. Stick. Apo, dual. Kung Dual. tawagin po nila. So, pwede siyang pang MIG, pwede siyang pang stick. Apo. So, ang isa na lang ang aabangan natin, yung TIG. TIG welding po. TIG welding. Apo. So, siguro sa susunod, yun Apo. naman ang i-acquire natin. Kuya Mark, Yes, maraming Sir salamat sa pagtuturo mo sa amin. Si Weng, gagamitin na niya yan. Apo. Saka si Mark, meron kaming dumating na bagong kliyente. Tama-tama, yung isang crosswind yan. Ililip namin. So, magiging maganda at maayos na yung ating mga pag-welding dito. At maging si Engineer Tolitz. Apo. Kasi marami kaming mga ginagawa dito, nagwe-welding ng aluminum, pinapagawa pa namin sa iba. Oo nga po. So ngayon, dito po magagawa na namin. Mga kapatid, mula po kay Kuya Mark at saka doon sa kanyang boss, Apo. ayun yung boss niya. Ito po si Autorans. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.